Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 235 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang ano ang kahalagahan ng pagiging malinis na kasangkapan ng Diyos. At ang topic natin ngayon ay ransom. Sabi po dito yung concept na ransom. The Bible teaches that Jesus gave his life as a ransom for many. A ransom is the price paid to set someone free from bondage. Humanity was enslaved to sin, condemned at under God's holy justice, and powerless to save itself. In love, Jesus offered his own blood as the ransom, not to Satan, but to God, to satisfy divine justice and redeem us. By his death and resurrection, he purchased our freedom, secured our forgiveness, and brought us into God's family. At ang Bible verse nga rin matagpuan sa Titus chapter 2 verse 14, who gave himself for us to redeem us for all wickedness and to purity for himself, a people that are his very own, eager to do what is good. Sa Tagalog po, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakilinisin para sa kanyang sarili ang sumpay ng pag-aari niya na masikasig at sa mabubuting gawa. At ang teachings po natin ngayon ay number 1, Jesus ransomed us from slavery to sin. Ito po, talagang tinubos po tayo ng ating Panginoon na sa ating kasalanan, diba? Tinubos na tayo yung pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Talagang hindi na tayo hinayaan na mamuhay sa kasamaan or tayo mismo ng bad, kundi dahil sa pag-ibig na taglay niya sa atin at sakripisyo niya, talagang siya yung nagtubos sa atin na kahit tayo naman yung may kasalanan. And number 2 po, Jesus ransomed us by his blood. Ito po yung pinako siya sa krus, diba? Dumanak yung dugo niya, yung dumanak yung dugo niya doon sa may krus ng Kalbaryo. Talagang sapat na sapat niya dahil yung dugo niya talagang powerful yun, pinakamataas sa lahat, kaya yung dugo niya talagang sapat na yun para sa kasalanan natin sa lahat ng tao, diba? Na yung kabayaran na yun na kahit dugo lang, talagang sumapat yun para sa mga kasalanan natin na kahit madami tayong tao, kahit yung kasalanan natin sa past and the future, talagang nabayaran na yung dugo na yun. And number 3 po, Jesus ransomed us to be holy before God. Ito po, tinubos sa ating Panginoon para maging holy tayo para si Jesus na yung gumawa ng way para maging holy tayo, diba? Kasi yun naman talaga yung reason and yung tawag diba? Yun yung ninanais na ating Panginoon para sa atin. And the application naman po para dito ma-apply sa ating buhay, number 1, ask God for spiritual way, truth. Ito po, mag-ask po tayo sa ating Panginoon, humingi po tayo ng gabay sa Kanya upang yung spiritual natin na talagang mas lumalim pa yung ipagkakaintindi natin sa Biblia, mas lumalim pa yung relasyon natin sa Kanya. Kaya kailangan mag-asal tayo palagi, humingi tayo ng guide sa ating Panginoon na lagi na tayong gabayan at i-fulfill na yung spiritual natin na magkaroon tayo ng spiritual growth na kasama siya. And number 2 po, value what Jesus purchased on the cross. Ito po talagang i-value po natin na talagang maging thankful talaga tayo kung paano tayo tinubos na, kung paano tayo niligtas na ating Panginoon sa ating mga pagkakasala. Diba, wala namang tao makakagawa niya, kundi ang Diyos lang na siyang kapangyarihan at perfecto. Eh, siya naman tanging makakatubos sa atin. Yung dugo niya talagang sapat na para matubos tayo. And lastly po, offer yourself as a clean instrument po, para maging kabayaran at maging karapat-dapat sa Panginoon. Huwag tayo magkatubili na i-offer yung sarili natin para sa ating Panginoon na kasi diba yung buhay natin hiram lang naman, kaya wala naman tayong karapatan na upang ipag-idamot to sa Kanya dahil siya yung kaya anytime pwede nitong kunin sa atin, pwede nitong
natin masabing gawin natin. Kaya araw-araw kailangan natin gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa ating taon, makakapag-honor sa kanya, na maitataas talaga yung pangalan na yung presensya ng ating Panginoon sa buhay na meron tayo. Kaya hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo rin makalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa akin.